Taas ang kamay ng hindi pa nakakakilala kay Attorney Lacson. Dito po natin sisimulan ang ating topic patungkol dito sa kanyang style. 1960s ang style ng leadership ni Lacson. Pag-usapan po natin. Kwentahin ay kaduda-duda para kay Senador Ping Lacson ang pahayag ng 18 nagpakilalang dating sundalong Bakit naman? Bakit hindi siya naniniwala at kaduda-duda tong 18 ex-Marines? naging empleyado Tawagin na lang natin silang 18K. Alam nyo na yun, pag sinabi kong 18K, 18 ex-Marines. Bakit 18K? Dahil parang ginto ang kanilang puso. May ginunto ang puso. Kasi hindi naman sila Marines lahat eh. 16 po yung ex-Marines, 2 sundalo. So para, kaysa sabihin nilang fake news tayo, kahit naman sinasabi na ng GMA, tawagin na lang nating 18K. Okay po ba? Sige, tuloy. ni Zaldico. Ayon kay Lacson, kung ipagpapalagay na totoo ang sinabi nilang nag-deliver ng 805 billion pesos ng nakamaleta, kahit anya 24 oras na magtrabaho ang mga nag-deliver, ay aabutin sila ng 5 taon. Okay. Ito ang sinasabi ni Lacson. Yung 805 billion, kung i-deliver mo yan, kahit araw-araw, 24 oras ka nagtatrabaho, aabutin ka ng 5 taon. Dito, pasisinungalingan natin itong matagal ng sinungaling na si Lacson. Pasok! Para matapos yan, kabilang dyan ang pagbubuhat, pagbibilang, pagbabalot at pagde-deliver ng pera. Pagbabuhat, pagbibilang, pagdi-deliver, pagbabalot. 5 taon, magdi-deliver lang. Kung sinimulan anya nila ito noong 2023, ay sa 2028 pa sila matatapos. Kinwestiyon din niya kung magkano ang natira para kay Ko na sinasabing nag-utos ng paghahatid ng pera kung na-deliver nga ang sinasabi nilang 805 billion pesos. Okay? Pasinungalingan po muna natin, ha? Ano daw yung nakuha ni ano pang natira kay Zaldico kung nag-deliver to ng 805 billion, di ba? Parang sinasabi niya, hindi ito totoo. Huwag po nating kakalimutan. Dati, itinuturo nilang mastermind si Zaldico. Kaya nga pinahahanap nila sa Portugal o kung saang anong bansa man. So sa madaling salita, kay Bongbong na amo nitong si Pinky Lacson at kay Tambaluslos at kung sino man yung mga magnanakaw pa dyan, mastermind. Hindi sila kasabwat. Ang totoong mastermind yan, si Zaldico at marami pang iba na nakinabang din sa Ghost Projects. Kung totoong mastermind, ito ang tanong dyan. Kung totoo at papaniwalaan namin yung sinabi nyo na si Zaldico ay mastermind, di dapat mas lalo nating paniwalaan itong 18K, itong mga ex-Marines, itong mga sundalo na nagsiwalat ng baho at nagdi-deliver ng pera kay Tambaluslot at kay Bongbong Marcos. Tama po ba or tamang-tama? Diba? Pero ang tingnan natin itong sinabi ni Lacson. Isipin na lang natin kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda. I raise this question to ensure that the testimonies withstand established facts and... Okay, dito muna tayo. Okay, doon sa 805 billion, kung i-deliver yan, 24 oras, 5 taon. Aba, pambihira. Nakakalimut ata to si Attorney Lacson. 2026 na po. Saan ka ba? Abi, ikaw ba yung nabubuhay sa panahon ng lolo mo? Gusto mo pumunta ka rito sa bahay namin. Magbilang ka ng 1 milyon. Hindi ka aabutin ng 2 minuto. Di ba? Pupunta ako sa bahay mo. Dadaling ko yung aking counting machine. Kung sino ba dyan ang may counting machine, pahiram nyo ko yung ginagamit sa bangko. Saglit lang yan. Bibilangin mo 1 bilyon. Saglit lang yan. Babalutin, di igoma mo. Kailangan mo pa bang i-gift wrap yan? Kada 100, kada 200, kada 300, kada 400, kada 500, igoma mo lang. Sasabihin, Console, nakakita ka ba ng ganong karaming pera? Madaling sabihin para sa'yo? Hindi ko kailangan makita ng ganong pera. Pero nakikita nyo naman sa bangko ilan ang nagdi-deposit. Kahit pila natatapos naman sa isang araw. May counting machine eh. Lacson, hindi ka pa ba nakakita ng goma? Ba't kailangan pang balutin? Deliver. Okay, ito yung sinasabi niya. Magdi-deliver. Baka nakakalimutan mo. 103. If I'm not mistaken, but I'm sure sa sinabi ni Attorney, ano pangalan? Kalimutan ko. Baligod. Nasa 100 plus. Itong mga sundalo, ex-Marines, Coast Guard, police, kung ano-ano pang kinuha ni Zaldico bilang taga-deliver. 103. Kung hindi tayo nagkakamali. Basta 100 plus. Pambihira, hindi kaya i-deliver yan. Lacson, katanga mo naman.
Uso na Grab ngayon. Oh. Kung ikaw nga magpapaputol ng ethics mo, pwede nang ipa-deliver sa ospital. Di ba? Kung gusto mo. Hindi, halimbawa lang yun. Oh. Kunwari lang, nagpa-transplant si Lacson na hindi natin sinusuportahan, hindi ko sinasabing kinukonsinti natin. Example lang yun, nagpa-transplant siya. Pwede nga i-deliver sa bahay mo yung naputol eh. Anong punto natin? Hindi mo alam yung Grab? Hindi mo alam yung Lalamove? Kung nagagawa nitong Grab, Lalamove ang delivery, eto pa kaya may 103 na tao? Abi, nuknukan ng talaga to si Lacson. Nuknukan ng tanga or nuknukan ng ginagawa tayong tanga. Hindi mo kailangan ng Alam mo ba kung gaano kung maggumalaw ng pera ang bangko? Sa bawat araw na ginawa ng Panginoon? Umiikot po ang pera sa buong Pilipinas. Hindi kailangan abutin ng 5 taon. Kaya alam mo, itong style, this shows yung kalidad ng leadership ni Lacson. Parang pang 1960s. Siguro, kaya ganito pag-uugali nito eh. Isipin mo, Blue Ribbon chairman, ganito mag-uugali. So siguro, hindi ko alam kung yung lolo nito, senador, nagamit niya yung style ng lolo niya o yung lelang niyang panot. Hindi natin alam kung saan niya nakuha yung ganyang style. Pero parang hindi napapanahon itong kung anong naiisip ni Lacson. Di ba? Saan ba sasakay itong mga may helicopter pong ginagamit? May jet pong ginagamit? Hindi po sa kalabaw sasakay ito ha. Hindi to 1800 nasasakay sa kalabaw o sa kabayo. May van po, may SUV, may private jet, may helicopter. Lacson naman. Yang sinasabi mong yan, lalabas ka talagang tanga. Kahit hindi ka naman tanga, yung ganyang excuse mo, magmumukha ka talagang tanga. Paalala ko lang, lead the people sa panahon ng 2026, baka nakakalimot ka. Ibinoto ka ng taong bayan ng 2026, lead them in the year 2026, hindi 1960. Logic before we even invite them to testify before the Senate Blue Ribbon Committee. If their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? Okay, ang punto dito ni Lacson, kaya daw niya ni-raise yung ganong impossibility. Kaya kine-question niya yung ganoon. Kaya sinabi niya na aabutin ng 5 taon pa. Kasi kung sisimulan ng hearing, ito ay maja-justify yung fake news. Maja-justify yung sinasabi niyang maybe indirectly na sinabi niya yung parang trial by publicity. Diba? So bakit natin i-dignify yung ganitong klase? Una, Lacson, you are not in the position to judge. Dapat ikaw lang ang parang mag-host ng hearing. Diba? Kung bagat sa isang party, ikaw lang ang host. Hindi mo obligasyon yun. Dapat nga ang iniimbestigahan mo dito, totoo bang na i-deliver yung maleta? Kasi ang lumalabas sa'yo, Attorney Lacson, para kang abogado ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos. Kahit itanggi mo yan, tanungin mo kung may anak ka, tanungin mo kung may kabit ka, tanungin mo kung may kamag-anak ka, yan talaga iisipin. Walang taong kahit kamag-anak mong maniniwala na ikaw ay hindi pumapanig kila Marcos. Ngayon, kung sila ay naniniwala din, ewan ko, anong meron kayo? Anong meron sa pamilya ninyo? But this is obvious eh. Dapat ito, sige, sabi nga ni Marcoleta, Senator Marcoleta, pag puro excuses, ay hindi mo na hinahanap yung ebidensya. Bakit hindi mo imbestigahan? Imbestigahan sa Blue Ribbon. Anyway, pwede mo namang barahin eh. Pag nakikita mo, pangit, barahin, di ba? Pero bibigyan ng pagkakataon. Yan din ang sinasabi sa korte. Lahat may day in court. Anong ibig sabihin ng day in court? May karapatan sila madinig. Ito rin ganun din. Although this is not a trial court, but bilang Blue Ribbon chairman, dapat didinggin mo yung 2 panig. Sa lumalabas dyan, ang dinidinig mo lang yung panig nila Bongbong Marcos. Ni ayaw mong pasimulan. Pambihira, Lacson. Hindi ka na nakakatulong sa Pilipinas. Pabigat ka na. Ilan po ang deliveries? Ni isa ayaw mong imbestigahan. Anak ka ng nanay mo. Wala ka nang naitulong sa Pilipinas. Ngayon, kung sinungaling tong mga ito at napatunayan, di ikulong nyo. Sampahan nyo ng kaso. But for the meantime, maging patas ka. Pambihira, oh.